today I'm here with a good friend who is here for the first time and has a part two on my podcast interviewing series. We spoke about his life when he became a campaign manager of the student council in senior high school, but a lot has happened. And here we're going to talk about our friendship, his senior high school life, college, and so much more. So let's all welcome once again Joven Parole III. Hi, Joven. Hello. He's back. I am back, guys. He's back. So it's been over 2 years since we last did the interview. Almost 3. Ay, oo nga. Kasi November 30 tayo na ganun nun eh. Oh, yeah. 2023. Almost 3 years na nga pala, no? Kasi, kasi it's 2023. Hala, ang tanda na natin. Ayun. Pero, kamusta ka? What's new with you? How's life? Ayun, actually, kakatapos lang ng finals namin. That's ng nice. First year. Yeah. And which was 2 days ago. And as you can see naman sa eyes ko, di ba? Hindi pa ako nakaka-recover sa isang buong linggong kulang sa tulog, tas sacrifices sa oras, sa pag-aaral. Yeah. Binuhos ko talaga lahat Okay para lang yan. makabawi. At least second year ka na. Sa August ba? Yeah, ba? August next month. Ang galing. Bali, at least August ka na. Anong start, anong date ng ano nyo? August 4th week usually. Ang Fourth enrollment week. namin is a month from now, which is August 3rd week. Okay. So, ganun yung period niya. I see. Alright, at least survive mo na second year na. 'Di ba ang galing second year na kami. Last years interview na. namin grade 11, Grade 11. pa. Oh my god, ang tanda na nga namin. Ayoko na. Pero right now, gusto ko panoodin yung old interview natin. So, before I even transform to talk with Wavy talks pa ako. Okay, That was nakakamiss. My God, Wavy Talks pa, tas old logo ko. Tas ang title pa nito, Joven shares his life. Ang haba as a scholar, student, and a campaign manager. Lagay ko na lang sa video. If you guys are watching the video version, pwede namang, you guys can watch it. I'll put it there. Oh my God! 240. Iba yung itsura ko dyan. It's so young. Like, grabe yung buhok mo Ano pa? Before the mullet. Ano bang tawag sa haircut na yan? Ano yan eh? High fade, one-sided. High fade, one-sided. Mga typical 2000s Grabe, to naka-uniform pa 2020. tayo. Wala talaga akong hiya. Hindi ko talaga kinover yung Grabe din yung logo. payat ko dyan. Di Like, na- bro. I mean, you're still payat. Ay, actually, iba yung katawan mo dito, actually. Iba kasi. Oh my God! Mas lalo na yung mukha ko. Wala pa akong braces nito. Ngayon, mas wala nang braces. Tapos, ang pangit pa. Ang taba ko rin dito. Oh my God. Ayoko na. Too bad. A lot has changed. Ew, ayoko na. Ang dami nagbago, legit. Totoo. Hindi lang sa itsura natin, hindi lang sa ano. Ang dami nag-view nito, 200 views 200? Tapos it was posted 2024. Pero this was September, November? Alam ko November nangyari. yeah. Late ko lang siya na-post kasi ang dami ko yatang na-post na ano. Hala, nakakamiss. I think parang na-busy yata tayo nun, or ikaw? I think me, kasi parang naghahabol yata ako ng ibang interviewees Yes, nun. ang dami nun eh. Mga ang dami. nakapila. Parang mga ano ko yata, nung panglima yata sa pagpo-post ko. Tapos parang ang dami ko pa ipopost. Well, hindi ko rin ma-mention ko sino yun. Kasi ikaw yung bumalik kung ano gusto nyong panoodin. Ayun, so we're gonna talk about your life in school. Syempre naman senior high school and college kasi parang dun tayo nagkatugma. Ay, hindi naman nagkatugma. Dun talaga tayo nag-usap and whatever. Yes. So, nung life mo nung senior high school, what was it like? Kasi, nung 2024, that something happened. Pero, after that, kasi naalala ko, we were having lunch. Yes. Grabe, lunch kami na lunch ito Lunch every buddy. lunch buddy. Yun talaga nickname ko sa kanya. Nakalimutan ko nung birthday ko. Pangalan ko pa pala kasi we don't talk in PM kasi we talk in the group chat. Group malala. So, ayun. So, we were having lunch talaga. May mga times na nagvo-vlog din ako habang we're lunch. Around dun. December, January, I think yun nga tayo yung mga times na yun. Pero, naalala ko, nagkukwentuhan kami about nahihirapan ka sa pre-cal, ayaw mo mabagsak, for the engineer. Nako, speaking of pre-cal, Go. actually, mamaya sabihin ko na lang mamaya, ano yung feedback ko ngayon sa calculus na subject, legit. Sa bagay. Pero after that, something happened and then you went on with our lives. My life, your life. So nung life mo after you know what I'm talking about? Yes. What did you do like in senior high school na nung time na yun? Like we just lost contact na. Diba, nagkaroon tayo ng parang awkward... Fallout na lang. Parang awkward face, gano'n. Yeah, we just had something bad. Something bad na, that made us parang separate. Ako medyo naging uncomfy for during that time naman.
Yeah. Di naman ngayon kausap kami. Diba? Anong kwenta? During that time lang. Siyempre, sa mga friendship, diba, di natin may iwasan yung mga may awkward face, ganyan. Oo, true. O kaya, di tayo nagkakatugma sa isang bagay. Pero, at the end of the day naman, at least we found our way naman na mag-reconcile as friends. Reconcile? Pero yun nga, speaking of Yeah. senior high school life, Grade 11 muna. grade 11, Yeah, oo. after nung interview, mga ganun. Yeah, yun din. Kasi I already knew what your life was that na eh. Pero Sa bagay. oh. Saka first sem yun, di ba? Yeah, Yung first sem. Tignan Nung mo sa second quarter sem, na. doon kami nagkaroon ng awkward face na. Yeah, oo. Tapos, nung grade 12 naman, parang unti-unti nag-build up dahil sa MSCB. Oo. Nung nalaman ko na grant siya, kinabala ko. Ayun, speaking of, di ba, nung sa part 1, ano tayo nun, di ba? Parang campaign manager pa lang ako nun. Naalala ko sa interview nito, I think sinabi mo yun, gusto mo mag-run sa MECB. Yes! Tapos nung nakita ko na nandun ka, nasabi ko, oh my God, tinupad tinupad niya. Yes. Kaya parang sabi ko nung, ano yun, parang nagtitraining ka sa collab room. Naalala ko yun eh. I think I'll have a clip yata nun. Nagtitraining siya sa, collab room. Tapos sa isip ko, tinitingnan ko siya, tinupad niya nga. Ang galing. Yes. Ang galing talaga. Alam kasi ako, very goal-oriented person ako. Kapag maganda gusto ko yun. talaga isang bagay, ipopursue ko talaga. Yeah, maganda yan. Kahit anong bagay. Alam mo na yan. Alam ko yan. I know you. I know you so much. Pero, ayun nga, tinuloy ko yun. Pero hindi siya yung secretary position. Treasurer. Yeah, treasure. Treasurer. Ayun ba yung gusto mo dapat? Secretary ba? Oo, kasi okay. Gets. Okay din naman ako sa finances kahit na STEM ako that time. Gets. Kumbaga, yung party formation namin, kaya nagpalit kami ni Mika. Pero ang plano okay. talaga is Marsus president, tapos ako secretary. Tapos si Mika parang nasa rep. Pero okay. nagkaroon ng shuffle, nagkaroon ng ini-stable na namin yung ganung position na president, PRO, tapos ayun, si Mika yung secretary, ako yung yung treasurer. Pero di naman walang problema sa ganun kasi expertise ko talaga yung, alam mo yun, yung kahit yung gawain ng secretary, gawain ng treasurer. Kumbaga versatile ako. Kahit saan akong kahit saan akong field of work. I mean, gets naman kita. Kasi yun lang yung, actually nakalimutan ko na gustong pala secretary. So, nung nalaman ko treasurer ko, sabi ko, baka yun nga yung gusto niya nung time na. Nakalimutan ko lang kasi I just didn't remember kung ano gusto ko nung time na yun. Kaya yun, that's your life. Ano pang nangyari? So yeah, yun, he won treasurer. Anong naramdaman mo nung time na yun pala? Nung nanalo ka? Nung nanalo ako. Did you feel surreal? During that time, to be honest, di ako nakaramdam ng, masaya ako. Pero yung tipong excitement. You don't feel it real? Parang hindi siya totoo? No, nawala yung excitement. Kasi okay. alam ko sa sarili ko, kapag mayroon kasi yung ugali na kapag alam kong para sa akin, parang wala pak pero kiniklaim ko na kaagad. Okay, gets. Parang nung time na nanalo ako, parang expected ko na mananalo talaga ako. So, hindi ako ganun kakampante na, kampante ako. Kampante ako na mananalo talaga ako. So, ayun, kaya parang medyo nawala yung excitement. Pero masaya ako for our party, for myself, and for yung for those people na nag-run din na kasama ko sa party. Gets. Especially yun, sila Jello. Yan, umiyak yan, grabe. Naalala ko yun. Umiyak siya. Naalala ko yun. Umiyak siya. Tapos si Marcus Conte, siguro. I mean, kasi president eh. Oo. So after that, we have oo nga, I'm just gonna say, tapos naman the after party. So MSCB, na-invite ako. I was super happy na bigla na lang ako in-invite ni Marcus sa house niya to have the after party. Yes, nakakamiss yun. Yeah, sobrang nakakamiss yun. Kahit 9 p.m. na ako nakauwi nun, I should have stood more. Kasi di ako sanay sa nightlife, alam mo yan. First time ko din yun kasi it doesn't feel, parang, ewan ko, for some reason, di ko na-click na, hala, ganito na akong taon mo. Attend na ako sa mga party. Kaya gusto ko umuwi nung time na yun. Pero tinagal ko naman nung birthday niya. Tapos, dun time na, oh my God, yun nakakatuwang time, yung nagulat ako sa'yo. Sa bahay ni Marcus. Nagulat ako sa'yo. Inikasalubong tayo sa may parang kasi yung bahay, di ba? Parang tunnel. Dalawa kasi yung bahay niya. Na pinag-connect. Tapos yung isa parang very old na. Kinukuntingin na parang haunted daw. Di ko alam kung maniniwala ba ako doon. Well, ako kasi alam mo naman ako with ghosts. I love haunted. Pero kinakabahan ako. Naiwan ako na ako lang mag-isa doon. Tapos, sabi ko, may narinig ako parang may naglalakad. Pagpunta ko doon, siya nagulat ako sa kanya. Kasi, nagulat ako sa kanya. And yun, that's what happened. Pero yeah, that's what happened after MSCB. We partied and then yun. Pero after that, we focused on different projects na eh. Parang no MSCB talaga, we had like times na moments na
nag-usap tayo. MSCB, I think, may times lang na we spoke na parang yun nga, you said we did introduction Yes. dun sa part ng video ko. May times na nag-usap tayo, pero we didn't really talk kasi busy ka, busy ako. Pero I didn't really think bad about it na parang, wala, ayaw sa akin ni Joven pa. Hindi, kasi inisip ko yung trabaho talaga. Yes, actually, kita mo naman, lagi akong pagka may pasok, after dismiss, andun ka agad ako nakatambay Ako sa din MSCB, actually. diba? Yeah, ako din. Kaya, ganun. Kaya parang sabi ko, sige, hindi ko naman sabi na ayaw niya sa akin kasi we had a bad thing. Pero sabi ko, nagtatrabaho siya, nagtatrabaho ako. So, 'di ba? You know what I mean? Kaya, ayun. Tapos after that, so after MSCB, we focused on different projects. Tapos nangyari yung sa Miriam Ocular. Oh yes, that was November 2 years ago. That was 2024. So, we had the Ocular nung Miriam. Ayun, normal. Wala. Normal lang. Parang naging normal day lang yun di ba? Normal lang. We had rides. Katabi ko si Marcus noon. That was fun. And actually, parang hindi nga ako nag-ocular doon para akong bumisita ng Oo, bisita. Tapos naka-vlog ka pa nun, di ba? kasi sabi sa ni Ma'am Jen, gusto ko naman. Kaya okay lang. Kaya yun yung nangyari. Tapos after that, December, walang nangyari. I think, nagpicture ba tayo ng Christmas party? Hindi yata, di ba? Check ko na nga ulit yung files ko. Ang dami ko kasi pinicturean nun eh. Ayun, tapos after that, January and February happened. Wala rin nangyari. We were so busy talaga. Graduating din kasi. Graduating, tapos sa amin pa sa MSCB. Diba? Oo, tapos I like, ayun, so yun lang nangyari. Tapos yung album yung na-focus ko. So, nung time lang nakita ko na si Joven ulit, nung nag-photoshoot na siya sa album itself. Yun na yung time na nakita kami. And then after, tapos nawala na. Pero the time nung nag-birthday si Marcus, nung in-invite niya ako, tapos the other people out there, nung na tayo ulit nag-usap. Actually, yun yung nakakaloka kasi that was little by little, nag-ayos na kami ulit. Yes. Like time. To be honest, yung mga nabanggit ni Ma'am kanina na mga events nung grade 12 first sem, mga around November, gano'n. Sa awkward phase pa rin kami nun. Like, it's been like 1 year yung inabot nun. Yeah, 1 year. Tapos, ayun, little by little, kakaroon ng short interactions. Nung April. Nire-rebuild namin ulit yung connection namin. Yeah. Like, nung time na, ayun nga, yung birthday ni Marcus, dun tayo nagkaroon ng unting usapan lang din. Nung time na yung sa grad ball, dun talaga tayo sa grad ball. nag-picture din, nag-usap lang na onte, and then gano'n. Ganda pa ako nasuot. May gold chain ka. Gold ba yun? No, Ay, di ba yun? Hindi ako yun. Or was it red? May something red K. Yun, red. kaya parang nagustuhan ko yung suot kasi may red siya something. Red yung inside ko. Ayun! Oo. Super ganda kaya nagustuhan ko rin yun. Nakapost yun sa IG ko. May picture tayo, lalagay ko rin yun. Ayun, tapos after that, graduation is yung nagulat ako sa'yo. Nung bumaba ako ng stage to take photos with somebody after graduation na yun, bigla mo akong tinawagan na magsulat ng something sa uniform mo. Mag-sign. Oo, kaya nagulat, sabi ko, hala, baka okay na kami, ganun. Nang sabi ko, baka okay na kami. Ayun, tapos after nun, ayun, tapos na. Tapos nung June, birthday ko, I don't know why, June. I don't know why bigla kitang in-invite nung time na yun. Parang, I don't know, I just thought about it. Kaya parang, invite na kita, and then yung after nun. But then, in time na nag-ayos na talaga kami, like we fully closed the bad chapter. The bad chapter was when nung I hanged out with a friend, I'm not gonna say, nung nag-gateway kami, nakita tayo sa gateway nun. Pero after the hangout ended, sinabi nung friend na sa akin na yun, na try mo na bang pag-usapan to with Joven? Nag-usapan namin yun, pero after we ended, sabi niya, try mo na bang pag-usapan with Joven tong ginawa natin? Sabi ko, hindi pa. So, nung July, nag-usap din kami in the same setting. Tapos doon na kami naging okay. Then we started becoming friends again. Well, we became friends again. Pero I think the time naging close na ulit tayo was when nung gumawa na tayo ng GC with the girls. Yes, totoo. Oo. Parang we didn't talk talaga nung parang when college started and everything. Kanya-kanya kasing buhay. Ayun nga, tama din. So sa college. we naturally faded and outgrew, pero nung time na yun, bumalik kasi we had a new group chat. Supposedly, kaming tatlo lang ni Jessa yun. Pero biglang inadamit si Alex, tas si Ali, and then if there's other people, hi there. Pero ayun, bigla, ganun siya. Kaya it's fun. That's our life. That's our life in senior high school and how we got to reconcile with each other and things like that. Kaya ayan, that's your life. Pero now we're in college and I wanna ask you, kamusta ang buhay mo sa college? You took engineering, diba? Yes, tinuloy ko engineering.
Ang galing. Kasi grade 11, pinapag-usapan niya palang gusto mong engineering. Sinabi ko sa part 1 natin. Ay, hindi ko maalala. Ano yun, parang sinabi mo kung anong gusto kong kunin na course, diba? Okay. Ako civil engineering. So ngayon, wala man ako sa dream school ko na sinabi ko that time. If, Ano ba dream school? UP, diba? UP Diliman. Wala man ako doon, masaya naman ako sa current school ko. And na-provide niya yung need na kailangan ko talaga. Totoo. Di man ako nasa UP Diliman, nasa FEU Tech ako ngayon. And yung scholarship na binigay nila sa akin is parang, scholar na rin ako ng UP Diliman. Wala akong binabayaran. Ay, wala kami na. Sana all. If sa Maris, scholar ako ng hanggang grade 12. Sa college naman, scholar pa din ako 100%. So, covered na ng school lahat ng tuition fees ko. Dahil sa, financial status ng family. So, Gets. ang tawag sa scholarship ko nun, Financial Assistance Program. Scholarship. Financial Assistance Scholarship. Ayun yung tawag sa scholarship type ko. Ang galing. So, since sabi mo libre, diba, ang FEU tuition, nung Maris, magkano tuition na binabayaran mo nung time na yun? To be honest, nag-vary siya eh. Nung grade 7 to 10 ako, nung sa afternoon shift ko. Di pa tayo nagkikita, no? Nasa pa yun? 800 lang tuition namin nung grade 7. Pre-pandemic yun. Nung grade 8, 800, 900, 1K nung grade 10. Tapos nung grade 11, biglang umangat ng 10K kasi nagkaroon ng field trip, mga kung ano-ano. Ay, oo, yun sa Toga Rent. Naalala ko yun. Grade 11 muna. Ay, sorry, grade 12 pala yun. Kasi yung grade 12, umabot siya ng 20,000 or 25 ata yun dahil dun sa Toga, sa may album, sa kung yung saan. ball. Field trip. Yung ball ba separate yun? Or kasama na sa fees ko. Okay, kasama na rin pala. So, ang laki, grabe yung inangat mo. Parang exponential. Oo. Grabe. Naalala ko rin yung tuition ko nung grade 12 ako, yung 120,000. Oo? Dahil may Maris takbo pa ako. May Maris. And yung ball, yung graduation. And kung ano-ano pa yating yun. Ay, hindi. Arts and design din kasi mahal din kasi yung mga photography, ganun. Yun, oo. Tas parang part-time pa yung prof niya, di ba? Ay, prof. Wow, prof. Sanay na. I mean, prof naman talaga siya. College, rin kasi siya. Prof. Part-time siya. Teacher kapag part-time siya nung time na yun. Kaya teacher. parang mahal yung talaga namin nung time na yun. Mahal yung yung tuition. Pero, it's fine, don't worry about it. Pero yeah. Pero I wanna ask you, since nung senior high school ka, obviously, 2 years yun, ang dami mong moments na nagustuhan mo, memorable and difficult moments. What were those? Una muna tayo sa memorable moment. Yung time na, kasi nga, di ba, target ko talaga, yung goal ko talaga nun is sa MSCB. Yeah. Kasi di ko man nakuha yung gusto kong academic achievement sa academics nung senior high. Dahil sa bagsak na subject, sa di ko pag-comply sa ibang So, grabe yung grade 11 na yan. Saka, sa grade 12, wala namang problema sa ACADS ko. Na-balance ko siya. Yung memorable moment sa akin sa grade is nung senior high is nung grade 12 ako. Nung nagpo-function na kami as student council. As in, di ba, nanalo na kami. So, anong next? Siyempre, magtatrabaho tayo, di ba? So, bawat isa sa amin, nagpo-function talaga. Yeah. And, doon namin na-discover lalo yung sarili namin na ganitong bagay kaya pala namin gawin. Yung mga bagay na hindi namin kayang gawin is, alam mo yun, gumagawa kami ng mali. For example, kung maalala niyo man sa Personals Day, nagkaroon ng technical difficulties. Ako may kasalanan nun. I don't remember that. Kasi ako yung nag-manage ng technical. So kasama ko si Sir Luke doon, magkatabi kami. Gets. Tapos, parang nagkaroon ng error sa playback ng video, ganito, ganyan, sa sound effects. Maalala yan. Grabe, nasa sa akin yung pressure ng program. Oo. Tapos nagalit sa akin si Ma'am Bian. Pero yun, naman siya, malaking lesson learned kasi malaking experience din. Saka given naman na first time, di ba? Tingin mo maninil ko Yeah, first gets ko yan. Tapos walang practice, ganyan, walang sound check. Well, dapat nag-sound check talaga. Dapat you had to learn. Kaso marami pa kaming ginagawa para nagsabay-sabay. Gets. So, wala talagang oras. Gets Alam mo ko yun, yan. yung ganung pressure. We could have done better. Pero, nung moment na yun, basta yung mismong best moment ko sa senior high, yung pag-stay ko dun sa MSCB. Sa MSCB room talaga. Yun talaga yung the best na na moment. Kasi doon ako nag-grow, na-discover ko yung leadership skills ko. True. Tapos yung mga bagay na akala ko di ko kayang gawin pero nagagawa ko pala. Tapos ayun, I tend to learn more pa.
habang nandun ako sa position na yun. Yeah. So parang connecting it sa college life ko ngayon, parang nung una I'm planning to run din ng student council eh. Oh. Kaso given my credentials, parang walang-wala talaga sa credentials ng mga kalaban ko. So I thought na, baka sa smaller organization na lang muna ako. Pwede rin. So ganun muna. Yun. I see. Pero yeah, ang ganda kasi yun nga when you mentioned nga sa old interview natin, gusto mo talaga sumali MSCB. At tas ang ganda, yun talaga yung memorable moment mo. Oo. Which is the MSCB. Kaya ang ganda nung story. And paano naman yung difficult moment mo? Difficult moments? Bagsak. Actually, for me, ayun na yun eh. Bagsak talaga ng subject. No, I Ay, mean sorry. yung kinuwento ko na masayang part ko kasi siguro masayang part doon yung nag-grow ako, marami yung experience. And yung worst part doon is yung parang dumami yung problema na na-encounter ko. Oo. Pero yung naging feedback naman nun is nag-grow ako. Yeah, tama naman. So, ganun. Tama naman. Kaya, ayun. Gets ko yun. I mean, tama naman. Kasi, yun nga, yung mistakes mo. Kaya, I understand you there. Pero yeah, that's his memorable and difficult moments. Pero now we're gonna move on to the questions sa friendship na, which natanong naman namin na to nung last interview. Pero since there's new viewers, there's new people, ayoko naman panoodin niyo yung luma namin and mag-cringe. I wanna ask you, how did we get to know each other? Naalala mo pa ba? Oo naman. Naalala ko nun kasi 'di ba, nabalitaan ko para mayroong vlogger sa school. Oo. Tapos that time campaign manager pa ako ng Tinig Yellow Side na party ng grade 11. Oo. Tapos mayroong parang yun nga, yung mga senior natin nun, sila Vince, 'di ba? Oh my Vince God. 14. Oo. So sila Ate Seska, ayan. Sila yung parang parang Nag-announce. di nag-announce, parang sila yung, 'di ba kami, parang nag-usap-usap kami nun. Tapos parang na-mention ka na nagba-vlog ganun, parang naisip ko, may vlogger sa school. Kasi meron akong childhood friend. Naalala ko yan, oo. Vlogger din. Oo. So, di siya technically vlogger, like content creator ng games, ganun. Parang mini PewDiePie that time. Oo. Childhood namin yun eh. Yeah. So, naisip ko, ay gagi, merong sa school. So, what if kaibiganin ko, tas baka magkaroon kami ng vlog session, ganun. Oo. Tapos, ayun, doon ko na-meet si Wam. Yeah, Tapos, that's how we met. mga weeks after nun, natapos na yung campaigns, ganyan, kinukulit ko siya nun, tapos sabi ko, Wam, tara, tayo Interview, ganun. Inabot ng yun, buong November kita kinulit nun, Oo. kasi after nung, ng meeting the advance nung grade 11. Tapos yung, ayun, na-move, tapos parang napilitan ka na, di ba? Sige na, gawin na nga natin. Hindi naman kasi napilitan. Kaya inabot siya ng November 29. 29. Kasi 30 walang pasok, di ba? Galing tayong school na naka-uniform Naalala tayo. ko pa yun? Grabe. Di ko na maalala Ano dates. ko yung memory ko, ganun Di ko talaga. na maalala Ganun yung yun. memory ko. Actually, di ko na pa talaga maalala kailan tayo nag-interview. Pero may pa ako eh. May file pa ako nung picture natin nun. So, baka maalala ko kung kailan yun. talaga November yun. 29 yun. Ayun. So, yun. Dun, that's how we met. Pero I think that first time talagang nakilala was, oh my God, kailan ba kita nakilala? Ang daming maalala. nangyari. I think after nung meeting the Advancing nga talaga. Doon yun tayo talaga. nagkakilala. Oo. Tas, I mean before pa, kasi di ba gumagawa ka na ng content, ng vlog nun, yeah. para sa parang, Parang intro video. parang intro vid ng Pero Meeting the Advance. parang di pa kita nakikilala nun eh. Di pa tayo nun. Pero I know you're a vlogger na that time. I actually don't remember. I think, naaalala ko lang talaga is yung time na, yung chinat yata kita. About Chinat na yata kita about, or vlog? no. About, parang nakita kita sa MSAL, viniduhan kita, tapos parang sabi ko, parang naiinip ka na dito. Parang yun yata yun eh. Tapos parang the first time na nakita I don't remember that. Diba? Ako naalala ko yun eh. I don't remember talaga yung kailan talaga kitang naunang nakilala. Pero naalala ko, chinat yata kita. Tapos after that, nakita na kita in person, lumapit ka sa akin about the interview. Kasi nakita mo yung interview namin ni Mika. Yun yata yun. Yun nata yun. I just don't remember yan. Feeling ko yun yung chat eh. Tapos paano nung ko-comment ako sa mga Facebook posts mo nung time na yun? Yun yata yun. That's how we started. Yun yung parang first interaction namin yata. Pero yung kakilala ko na siya, talagang after, I think dun sa MSCB na, parang narinig lang yata ka or whatever. Diba? Oh my God, fake friend! Nakalimutan ko na! Ang tagal na nun, I have excuse. Grade 11 pa yun. Kaya, ayun. Pero that's how we got to know and then boom, that's how
the friendship evolved. Yes. Ayun, pero actually kalimutan ko yung sagot mo na dito. What was your first impression sa akin nun? First impression? Hindi ko maalala. Diba ako din sa'yo eh. Baka akin yata seryoso kay. Hindi! Alam ko na kung paano kami nag-usap. NGL Link. Alam ko yun. Maalala! Nag-story ka ng NGL Link, nagsagot ako Totswam. Tapos parang sabi mo, gusto mo ma-interview. Yes, yun. yes, Naalala ko na. Yun na yun. Kaya pala Active nabasa ako sa NGL pala dati. Kaya pala nabasa ko sa dito, sa description. We knew each other in the MSCB campaign but didn't talk much. He was the campaign manager. But after one NGL Link and social media story, our friendship began. Ayun pala yun! Yun pala kung paano kami nagkakilala. Pero ano yung first impression mo sa akin? Legit, di ko maalala. Ayun nga, since vlogger, ganun, parang cool, parang cool kid, ganun. Oo, cool kid. Okay. Sort of cool kid. Fair enough. Parang gusto kong maka-hangout lagi. Kasi baka kasama ko sa vlog, meron akong, tawag doon, camera exposure, ganun. Parang ganun yung feeling. I don't remember if natanong ko yata siya nung time na yun, pero at least alam na natin yung time. Parang ganun. I think akin seryoso ka nung time na yun. Parang, alam ko kasi, I remember. yeah, parang may sinabi yata kung first impression ko sa'yo mukhang seryoso ka palagi. Seryoso, masungit, Oo. ganun. Hindi mas masungit, pero like seryoso. Like, you're very, like, serious about some things. Pero hindi naman about outside work. Yun yata yung akin. Whatever, I don't care. Ayoko na. Actually, kaya rin naman ako parang ganun, if tama yung pagkakaalala ko. Kaagaling ko lang sa heartbreak noon. Ay, So pucha. parang alam mo yun, yung tingin ko doon, parang seryoso, parang nonchalant, ganun. Pero pagkakasama ko na yung mga lalaki sa klase ko, kupalan, parang ganun. Parang wala lang. Fair enough. Pero kapag ako lang mag-isa naglalakad, ganun, seryoso lang talaga mukha ako. Kaya sabi nila, masungit, ganyan. Yeah, I think that's when I saw you the first time din nung time na yun. Pero whatever. Ayun na. Basta yun na yun. Ang daming nangyari. Ayoko na. Lala, yun ang balikan yung first vlog. Do you think, how did our friendship change over the course of 2 years, no? 2 years? 3? 3 years? Yeah. 3 years. 3 years. Na, 2.5. Ganun. 2.5, like, paano sa tingin mo it changed? Like, alam mo naman, ang daming, it really changed a lot. Kasi, yun nga, yun, from interviewing to being friends, as biglang, boom, bye, and then after nun, naging uprise. Parang roller coaster. Diba? Parang roller coaster. Oo, pero it did change a lot, no? Sa tingin mo din. It changed a lot. It changed a lot for the good. Yung downfall was from the bad. Pero now it became more better. Yun, better. That's the right word. Better. Kaya it became more better kasi yun nga, we had a lot of life lessons. Ang dami naming natutunan. Then parang alam na namin yung mali at tama namin. Kaya parang ganda rin yung change of the ano. Pero what do you think is our favorite moment sa friendship natin? Favorite moment? Siguro yung by the time na dumalas na yung interactions natin. Kasi alam mo yun, parang mas naging open ako yung sarili ko sa'yo, ganun. Parang mas naging comfortable ako, diba? ganun. Oo, alam ko yun. Yung ganung moment, para siyang para siyang Naruto reference. Alam mo yun, yung binuksan na ni Naruto yung niya kay Kurama. Like yung parang parang may barrier, so parang I choose to my door, I choose to open that door to accept kung ano mang mangyayari or possible na mangyari between our friendship. Oo, gets. Parang that time kasi, nung time na awkward phase, parang ayokong i-open yung sarili ko sa you're restricted. sa'yo, ganun. Parang nagpunta ako ng barrier between us. Kaya ganun, nagkaroon kami ng awkward phase. Yeah. Tapos, eventually, nagkaroon ng small interactions, ganyan. Parang, napag-decision ko na na tanggalin na yung barrier. Tapos, tanggalin yung barrier. Sorry. Parang tapos parang, open arms ulit ako sa friendship namin. Yeah. Ganun yung favorite moment ko. Alam mo yung akin, yung nag-usap na talaga tayo thoroughly, July, nung last year. Oh, last year. Oo. Last year. Grabe, July ngayon, tas last year nag-usap. Coincidence! Ayun, yun yung favorite ko. Kasi yun nga, I had the courage. Kunento ko yata kay Yuan yun nung time na sabi ko lang nahihiya ako, ganun. Kaya kasi ayun nga. So parang nung time na I had the courage to chat, to tell you na mag-usap tayo, like wala lang, punta ka lang sa bahay ko. Naguluhan ka nga nung una eh. Sabi ko, gusto pag-usapan ganun. Tapos parang you became open, di naman ako na-offend kasi it's in the past. Tapos that's how we fixed ourselves. Kasi nung una talaga, I think,
there's times na, obviously there's times na parang may times tayo na sad times, may mga muni-muni, they'll just call that. May times na parang naisip ko, hala, hindi ko na naayos, parang hindi na yata maayos yung friendship namin ni Joven after that. Parang may mga times na naisip ko yun, hala, hindi na yata maayos to since kasi naisip niya to and yun din mali ko yung ginawa ko, ganun. Pero realizing yung pala, you can still fix problems. Depends on the problems. Kung Depends gusto on mo the pang problem. i-forgive. Oo. Oo, kasi of course, may mga problems hindi na pwedeng maayos. Saka communication matters talaga. Totoo, Kung communication alam mong matters. open-minded yung tao, try to communicate lang. Yun din Malay mo sinabi maayos sa mo pa. akin. Yun din sinabi sa ni John. Pero depende sa naging problema at saka sa tao talaga. Pero if you know that person is open and kind naman, why not shoot your shot? Diba? Pero if na-reject ka man, edi tanggapin mo na wala na talaga. Yeah, like you can't really fix every... Tanggapin na natin na wala na, ganun. Flashback siya! Simpleng logic lang. Nag-flashback siya! Logic lang, di ba? Totoo, kaya you can't really fix every problem. Yung mga problems on maayos mo, sa tingin mo maayos mo lang go. Pero pag hindi, wala ka na magagawa. Huwag mong pilitin. True, kaya ayun, that's my favorite part nung nag-ayos kami. Tapos yun nga, interaction. Tatawa siya, may sinabi kasi siyang na-relapse siya eh. I see. Pero in my last question, for sure nag-change to dun sa final question ko nung part 1 natin. I think if Yes. part 1 is tinanong ko sa'yo, what will your future be pag grade 12 ka? Yun yata yung tinanong ko sa'yo. Grade 12? Oo, Really? nung time na yun. Kaya parang sabi mo yung gusto mo mag-run for MSAB. Naalala ko yun yung tanong ko sa'yo eh. Tapos hindi ko na natanong sa'yo, what do you want to go in college? Where do you want to go in college? Pero alam ko pa engineering siya. Nanong mo ba yun? Hindi ko yata natanong. Alam ko, kasi ang alam ko, if I have a talk with grade 11 students when interviewing, ang pinapag-usap ko yung grade 12 gusto nila. Okay. Pero pag yung mga grade 12, kunwari sila, iba sa yun. Mga grade 12 na in-interview ko, tinatanong ko, what's your wish in college, ganun. Ito yung tanong ko sa'yo, where do you see yourself in 5 years realistically? Parang per dev yan Per dev? Parang bumalik tayo kay Ma'am Jen. Oh my God. 5 years from now, engineer na ako nun. Love it. Sure na sure ako doon, kiniklaim ko na yun. Mm-mm. Engineer na ako, matutulungan ko na yung parents ko financially. Love it. Matutulungan ko yung parents ko mapagpaaral yung mga kapatid ko nag-aaral pa. Ay, oo nga. Kasi 4 kami, di ba? Sana naman yung dogs namin, they're getting old. Ala, sana may 5 years pa sila. I mean, about pala sa akin, 5 years from now. Ay, pwede na. It's about yourself naman din, the dogs. Siguro wala pa rin akong love life nun. Oh my God. Hindi mo sure. Tignan na natin. Oh my God. Ay na. Malalaman natin. Out of the country ako. 5 years Oh, from now. shala. Kasi gusto ko talaga mag-work. Out of the country. Out of the country. Okay. Akala ko vacation out of the country. Pero depende pa 'yon. Baka magturo muna ako dito sa kasi I'm planning kapag ka nag-engineer na ako, magma-masters ako. Shala. So pagka nag-masters ako sa UP Diliman, magtuturo ako part-time. Kasi maraming ganun sa school namin sa FEU Tech. So after graduate, nag-prof, tapos habang nag-aaral sila ng Tama masters, ganun. So ganun yung plano ko. So kumbaga, dalawang plano siya. Una is mag-work ka agad ako, OFW, ganun. Tapos pangalawa is magtuturo ako, parang return of service. So kung ako, I actually, 'di ba, I enjoy teaching. Oo. Like alam mo yun, natututo ako at the same time, natututo yung mga ibang tao sa akin. So, gusto ko na, habang nagbibuild ako ng experience ko, meron akong mga college student or mga even younger na high school students na makapag-aral sila, ganun. Habang ako, nag-aaral din, and parang may pandagdag sa resume ko, di ba? Gets. Parang ganun. Gets ko naman. So, ayun yung nakikita ko sa sarili ko. Either mag-work agad ako, pero overall, engineer na ako 5 years from now. Love I'm claiming it. Sure, kaya mo yan. Tapos after the interview na to, 3 years later, engineer na ako! Diba? Kaya, kasi diba sinabi mo, gusto mong maging MSCB, o nagawa mo, o how about after to? Magtatap na siya ako. Diba? Kaya, balikan natin to, ipa-private ko to. Time capsule pala to. Time capsule. Ayun. Pero diba, in senior high school ba, may time ba nagturo ka? Yes. Actually, yung kaya rin ako parang, nanalo talaga ako. Ang platform ko kasi noon is review session, about review session. Oo.
Parang, hala, nakalimutan ko yung title ng platform ko. Basta nag-platform siya. Pero hindi ba nung English din, may nagturo ka din? English? Parang nung grade 11, March 2024, yun yata yun. Parang kay Ma'am Cora. Yung parang, nasa auditorium No, tayo. I'm not teaching. I'm presenting. Yun pala Yung yun. oral communication namin. I was the first one to present sa buong batch. Yun. Kaya, So, halatang kabang-kaba ako nun. Tapos, Oo, di pa te. ganun kagaling yung English ko, ganun. Yeah. I mean, hanggang ngayon naman. Pero di ko na-manage yung pag-impromptu speaking ko that time. Kasi oral communication eh. Gets. So, marami talagang troubles that time. That's Grabe fine, yun. don't worry about Pressure. Kasi pinakauna pa. yeah, gets ko yun. Tapos, yun, di ba, nagkaroon kami ng review session nun. Yung yung parang naging passion ko din kasi. Kaya, actually, yung una kong choice sa college last year is civil engineering. Pangalawa is BS Math. So, magtuturo talaga ako nun. Gets. So, ayun yung yung dalawa ko. Kaya ngayon, bilang student na engineer, parang kapag ka mayroong opportunity na makapagturo sa kapwa ko engineer or sa iba man, ginagawa ko naman. Tama naman yan. yun. Kaya, ayun. Pero, humanda kayo after this interview, mga 3 years, balikan nyo to. Engineer na tong lalaking to. Diba? Ilang years ka na lang ba? 2? Ay, o nga pala. So, 1/4 na ako. Pero kapag graduate namin, may board exam pa kami. Ay, o nga pala. So, parang 5 technically, years ka. another year pa, oo. So, parang 5 years ka kasi nga may board exam. Anyways, pero yeah, that's all. Pero to be honest, again, getting to have a part 2, kasi siya yung, alam mo, ikaw yung first sa Wavy Talks nung time na yun na ikaw yung first na hindi ka klase ko in-interview. So, parang siyang outside section. Ikaw naman yung first na nagkaroon ng part 2. Ayun, Kaya diba? parang first siya Ganda, sa diba? mga time, kaya nakakaloka. Ayun. Pero ayun nga, getting to know again our friendship, how we reconciled, about your future and your life and so much in general. Super happy ako we got to do another part 2 kasi it's crazy kasi ang dami nag-change and ang daming stories and everything. Kaya I'm happy that we did a part 2 and I think gusto kong gumawa ng part 2 ulit sa some other interviewees. Let's see. Ang galing nun eh. Look forward to it. Yeah, let's see. Pero yeah, that's all. Thank you all for watching or listening to Talk with Wavy and Jovin's episode. If you all enjoyed, let us know. Like, subscribe, comment, follow on Spotify, and make sure to follow us on Instagram as well. It's Talk with Wavy. Every episodes will be released every Saturday or Sunday. Kaya, ayun. Also, if do you want to promote some of your social media? Follow me on IG. Yeah, I'll put the link in the description. Turkish Dilemma. Lagay ka sa description. Sorry, may lamok. At tumatanggap ako ng application ng ng special someone. Email mo rin pala lalagay ko. Ayun. Open for applications. Sige, lagay ko email mo sa description? Kaya ko. Wag. I'll just put his Instagram na lang sa description. Check him out. Pero yeah, that's all. Thank you all for watching or listening. My name is Wavy Wham or Wham de Guzman. This is Joven. Bye, guys. Hey, guys.